Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ang matutunghayan natin ngayon ay ang mensahe ng Mahal na Birheng Maria. Noong 1917 pa ito, pero ipinagwawalang bahala ng mga tao at maging ng Vatican. Pero ngayon, dahil sa nagsisimula na mangyari ang mga nakatala dito, kailangan ng mapakinggan ng tao. At ito ang nasa saad. Pinahintulutan na ng simbahan na gisingin ang mga tao tungkol sa mensahe ng Fatima. Ang Mahal na Birheng Maria ay nagpakita sa 3 bata noong Oktubre 13, 1917. Ito ay napatunayang totoo. Isa sa 3 bata ay buhay pa hanggang ngayon, si Sister Luisa. Nung isinulat mo ito, buhay pa. Pero ngayon ipatay na siya. Siya ay nakatira sa Portugal at isa na siyang madre. Ibinigay ni Lucia ang mensahe kay Papa Pio XII. Nang basahin ng Papa ang mensahe, siya'y nagitla sa kanyang nalaman. Itinago niya ito upang hindi na niya muling makita. Hindi na niya ipinalabas ang mensahe. Itinagong sekreto. Ayaw ibunyag ng Vatican ang mensahe sapagkat natatakot silang kung ano ang gawin ng mga tao at ang kaguluhang magaganap bilang resulta ng pagbubunyag nito. Pagkamatay ni Papa Juan 23, ipinalala ng Vatican kay Papa Paulo VI ang tungkol sa mensahe. Binasa ni Papa Paulo VI ang mensahe at siya rin ay masyadong nabahala sa mga nilalaman nito. Pinahintulutan niyang ipaalam sa mundo ang ilang bahagi o parte nito. Ito'y nangyari noong taong 1963 hanggang 1964. Ginawa niya ito sapagkat umiigsi na ang panahon at sapagkat sinabi ng Mahal na Birheng Maria kay Lucia, "Humayo ka anak at ipahayag mo sa mundo ang mga bagay na magaganap sa pagitan ng taong 1950 hanggang taong 2000. Ang mga tao ay hindi na nakikinig sa mga kautusan ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Ang demonyo ay naghahari sa mundo at ginawa niyang mamuhi ang mga tao sa isa't isa. Ang mga armas na kasalukuyang ginagawa ay makakapuksa sa buong mundo sa ilang minuto lamang. Ang kalahati ng sangkatauhan ay mapupuksa. Mabigat na panahon ang darating sa simbahan. Ang mabigat na ito ay ang nangyayari ngayon na ang mga lingkod ng Diyos, mga pari, minumura. Kasi sila na lamang ang matapang ipangaral mabuting balita. Ang mga pastor, wala, tahimik na sa kanilang mga lungga. Ang kasamaan ay mamamayani sa mga tao at itatanim ng demonyo ang kanyang binhi upang hindi magkasundo ang isa't isa. At ang mga tao ay mawawalan ng pananalig. Muling magsisimula ang giyera sa Roma at magkakaroon ng paglalaban-laban sa mga organisasyong pangrelihiyon. Ito na yung mararahas na pagpatay sa mga Kristiyano sa lugar na mga hindi Kristiyano, mga pinupugutan ng ulo. Ang nangyari sa Boko Haram, mga Taliban, ISIS, Al-Qaeda, yun ang mga organisasyong pangrelihiyon na magdudulot ng paglalaban-laban. Ang mga mahihina at hindi mabubuti ay babagsak. Ipahihintulot ng Diyos ang lamig, winter. Usok, mga usok,
dahil sa mga pagbuga ng bulkan, mga usok ng mga tambutso, ba, yung air pollution, tubig, maruruming tubig, mga pagbaha ito, landslide, tsunami, storm surge, tidal waves, ulan ng yelo, apoy, mga sunog, forest fires, na ngayon lang mararanasan. Nung maliliit pa kami, walang ganyan. Grabing panahon, yung extreme weather conditions, matinding taglamig at lindol, na unti-unting sisira sa buhay dito sa mundo. Ang mga mamamatay ay yung hindi naniniwala sa ating Panginoon. Sila ang mga taong nakasalalay ang buhay sa mga material na bagay. Ang mga tao ngayon halos mahilig talaga sa material na bagay. Payamanan, kahit sa anong paraan. Mga paninira sa mga kandidato na kumikita ng maraming pera. Corruption sa gobyerno. At milyon-milyong tao ang mamamatay sa ilang segundo lang. Sa mga taong makakaligtas ay nanaisin pa nilang sila ay nakasama na sa mga namatay. Oo nga naman, ang mga buhay ngayon, napakahirap kahit sa kalagayan ng may COVID na ito. Yung iba na iinggit na talaga na sana namatay na sila noong pa. Ang klase ng mundong kakaharapin natin ay mahirap isalarawan, ngunit siguradong parurusahan ng ating Panginoong Diyos yung mga taong hindi siya gusto at hindi siya tinatanggap. Sa mga taong naniniwala at nananatiling tapat sa Panginoon, sila ay makakaligtas at higit pang mananalig sa Kanya. Oo nga naman, sabi sa banal na kasulatan, ang mga mabubuti ay lalong dadalisayan ng Panginoon at ang masasama ay magpapakasama-sama pa. Tinatawagan ko ang lahat upang lumapit sa aking anak. Panginoon, tulungan mo ang daigdig at yung mga taong ayaw makinig, sapagkat ito ay magiging pinakamasaklap sa kanila. Si Father Augustine na taga Roma, nang siya ay nasa Fatima, ay nagsabi na pinahintulutan siya ng Papa Paulo na dalawin si Sister Lucia, yung isa sa batang nakakita sa Mahal na Birhen sa Padua. Ang sabi niya, malungkot niya akong tinatanggap, at ang sabi ni Sister Lucia, Father, ang Mahal na Birheng Maria ay napakalungkot sapagat walang sino man ang interesado sa mensahe niya noong 1917. Oo nga naman. Kasi noon masagana mamumuhay. Walang kinakapos sa pagkain. Maganda ang panahon. Kahit doon sa amin, tabing dagat, magtanim ka ng mais, mamumunga. Kamuti. Ngayon wala na. Kung walang abono at saka pandilig at saka kung tag-araw, mamamatay sa tindi ng init. Ang mabubuti ay patuloy sa kanilang landas at hindi interesado sa mensaheng galing sa langit. Ang masasama ay patungo sa maluwag na daan ng kapahamakan. Paniwalaan ninyo ako, Father, ang kaparusahan ay dagli ang darating at maraming mawawalang kaluluwa at maraming bansa ang maglalaho sa mukha ng mundo. Sa pagitan ng lahat ng ito, kung ang sangkatauhan ay magbabalik na nagdarasal at maging mabuti, ang mundo ay maliligtas. Kung sila ay hindi magbabalik, ang mundo ay hindi maliligtas at marami ang masasawi ng habang buhay. Ibig sabihin, parang yung mga nalilibing na buhay, ganun, nasusunog na buhay. Dumating na ang panahon upang ang bawat isa ay umpisa na ang magdasal, magsisi,
magpakasakit. Ang magpasakit nito, yung tinatawag na penance. Yung bang ang mga Katoliko ay maraming paraan ng penance. Yung iba yung naglalakad ng paluhod sa mga simbahan. Penance yun. Yung fasting and penance. Yung salip na kakainin mo, ibibigay mo doon sa mga wala. Penance yun. Yung mga karamdaman, iniaalay sa Panginoon. Ngayon, wala na. Nahawaan na tayo ng pananampalatayang Protestantism, na hindi na daw kailangan maghirap, magdusa, kasi iniligtas na ng Panginoon. Wala na raw dapat gagawin, basta maniwala lang, ligtas na. Pero mali yun eh. Kailangan ang kaligtasan mo ay may bunga, no? At natutuwa ang Ama kung tayo masaganang namumunga. Ano ba ang resulta ng kaligtasan? Dapat gumawa ka na ng mabuti. Iyon ang bunga, di ba? Kasi pagdating ng paghukom, tatanungin ng Panginoon, ako ba'y pinakain mo nung ako'y nagutom? Ako ba'y pinainom mo? Dapat may gagawin. Pero hindi yun ang dahilan ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan hindi naman pwedeng trabahuin. Trinabaho na ngayon ng Panginoon Jesucristo. Pero kapag ikaw ay ligtas na, ang bunga noon ay ang gawa ng mabuti. Pero hindi sa gawa ng mabuti maliligtas. Binabaliktad ng iba. Sinisiraan tayo ng mga ibang mga pananampalataya. Kaya tayo napapahamak. Magpakasakit at ipaabot ang mensaheng ito sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan, at sa buong mundo. Nalalapit na tayo sa mga huling araw bago maganap ang trahedyang ito, yung catastrophe. Ang trahedyang ito, siguro kung narinig niyo ng The Big One sa Maynila, catastrophe yun kapag lumindol ng signal number 7 to 9, mabigat yun. Dahil sa trahedyang ito, sila'y babalik sa nasasakupan ng simbahang Katoliko. Ang Inglaterra, Russia, China, Protestante, at mga Hudyo. Lahat sila'y sasamba at maniniwala sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo at sa pinagpalang Birheng Maria. Maaaring sabihin ng mga tao na ang Papa at ang mga obispo ay maghihintay pa rin sa mensahe para sa pagsisisi at panalangin. Sinasabi ko sa iyo bilang ina ng Diyos na magsimula na kayong magdasal at magpakasakit ngayon. Ipagdasal ang pagbabalik loob ng mundo sapagkat napakaikli na ng panahon. Ano ang naghihintay sa atin? Kahit saan ay magkakaroon ng usapang pangkapayapaan. Yung mga peace treaty ba, na hindi naman nagkakatuon. Kahit sa bansa natin, mayroong mga pangakong magkakaroon ng kapayapaan, pag ako'y nihalal ninyo, katahimikan, wala. At muling katiyakan. Ngunit ang ating kaparusahan ay darating pa rin. Isang taong may malaking katungkulan ang papatayin. Assassination. Hindi natin alam ito. Kung ito ay may katungkulan sa ating simbahan, tulad ng Santo Papa, na siyang pag-uumpisa ng pagsiklab ng digmaan. Pwede ring politikal. Bakit magkakaroon ng digmaan? Isang hukbo ng malakas na porsa ang papasok sa Europa at ang digmaang atomika, nuclear war. Noong panahon na yun, wala pa namang nuclear war, 1917. Pero ibinabalita na. Hinulaan na ng Inang Birhen. Magsisimula. Ito ay sisira sa lahat ng bagay.
ang kadiliman ay bababa at babalot sa mundo ng 72 oras. 3 araw. 3 araw na magdidilim. At ang ikatlong bagdan, 1/3 ng sangkatauhan na makaliligtas pagkatapos ng 3 araw ng kadiliman ay makakarating upang mamuhay sa isang bagong panahon. Era, new era. At sila'y mga mabubuting tao. Okay. So, magkakaroon ng kadiliman na 3 araw, 72 hours. Nangyari na ito sa Egypt noong panahon ng mga Israelita roon. 3 days of darkness. Napakadilim ang palad mo, hindi mo makikita na kalahating piye ang pagitan sa mukha mo sa sobrang dilim na yun. Napakahirap. Yung brownout lang, napakahirap. Mababangga ka, paglakad mo, putang kusina. Yung pa, 3 araw. Isang malamig na gabi, 10 minuto bago maghating gabi. Sa huling 3 araw ito, isang napakalakas na lindol ang yayanig sa buong mundo ng 8 oras. 8 hours. Ang lindol ngayon, mga segundo lang. 5 seconds, ang daming nasisira. Ito 8 oras. Parang maghapon yung nakikitrabaho, di ba? 8 hours. Ito ay pangatlong tanda ng Diyos ang naghahari sa mundo. Ang mabubuti at ang nagpapalaganap ng mensaheng ito ay hindi dapat matakot. Kaya ito pinapalaganap ko. Hindi ako natatakot. Matagal ko na itong natanggap. Binabaliwala ko rin kung nakatupi lang ito. Nakaipit sa Biblia ko. Yung 1/3 na yon na matitira ay hula rin yun sa aklat ni Propeta Zacarias, chapter 13, verse 8. Tatandaan niyo po, kayong mga magagaling sa Biblia. Ano ang gagawin natin doon sa 3 days of darkness at 8 oras na lindol? Basta na lamang ba sasabihin natin, Lord, puro ganyan ba? 3 araw yun. Ha? May ipagagawa sa atin ang inamberhin. Ito, ano ang ating gagawin? Lumuhod kayo at magdasal. Humingi ng awa sa Diyos. Humingi ng awa, habag sa Diyos. Total, wala ka namang magagawa. Walang gadget, walang cellphone, gano'n. Huwag magpapasok ng kahit sino man sa inyong tahanan. Ang mabubuti lamang ang hindi mapapasakamay ng demonyo at makakaligtas sa kapahamakan, katastrofe. Para kayo makapaghanda at manatiling buhay, ibibigay ko sa inyong lahat ito, mga anak ko. Ang gabi ay napakalamig. Ang hangin ay iihip at sa maigsing sandali ay mag-uumpisa ang pagyanig ng mundo. Doon sa 3 araw na yun, yung pangatlong araw, kinagabihan, ito yun. Sa inyong tahanan, ang lahat ng bintana ay isara at huwag makikipag-usap kanino man sa labas ng inyong tahanan maliban sa taong nasa loob ng inyong tahanan. Huwag tumingin sa nangyayari sa labas at huwag mag-usisa sapagkat ito ang galit ng ating Panginoong Diyos. Magsindi ng kandilang binditado
sapagkat ang ibang klase ng ilawan ay hindi magsisindi sa loob ng 3 araw na kadiliman. Lumuhod sa paanan ng krus at manalangin. Kaya ang daming galit sa krus kasi kaaway yun ng Diyos. Okay. Ito ang instruction. Nung magkaroon ng mga salot sa Egypt, may instruction din ang Panginoon kay Moses. Malinaw. Ang sabi niya, lalo na doon sa pang-siyam na salot yung pagdilim doon sa Egypt. At ang pang-10 o yung pagkamatay ng lahat ng panganay sa Egypt. Pero sa Israelita, kahit isang tao walang namatay nung gabi na yun. Malinaw ang instruction. Ang instruction noon ng Panginoon, okay, magpatay kayo ng tupa, kordero, o kambing. Tapos ang dugo, ipahid nyo sa hamba ng inyong pintuan. Para pagdaan ng hating gabi ng anghel ng kamatayan, ang mamamatay lang ay yung mga nakatir sa bahay na walang ipinahid na dugo. So yun ang tanda. At dito ang instruction. Okay, una, isara ang lahat ng pinto. Kasi lahat ng demonyo ay nakalabas mula sa impyerno at yun ay gagala. Kaya kailangan sarado ang pinto. Pagkatapos, manalangin. Magsindi ng kandila na binitado. May basbas. Di ba pag February, yung Dos de Candelaria, pagbabasbas yun ng mga kandila pero kung mangyari ito bago mag-February, siyempre wala kang babasbasan na bago. Yung lumang binasbasan ng mga ilang taon na dyan, hindi mawawala ang bisa niyan. At saka hindi sisindi ang ibang ilawan. Maraming nagtanong sa akin yan, bakit brother hindi sisindi yung mga ilawan, flashlight, itong cellphone? Ay nako, walang aandar na telebisyon, sasakyan ng jeep, mga kotse, walang makina. Kasi sa aking pagninilay, yung lakas ng lindol na yun na maaring dulot ng nuclear bomb o kaya ang tawag ng mga bomba ngayon, may mga nuclear warheads, atomic bomb, nuclear bomb. Kung sabay-sabay yun na pawawalan halimbawa ng isang bansa, alam natin kung anong bansa ang napakarami niyan na talagang parang suicidal na, mamatay na lahat. Kung gano. Siguro kung pawawalan sabay-sabay na sasabog, sabi ng Panginoon, sabi ng Inang Birhen sa 1 minuto lamang, makakapuksa. Sa sobrang pagyanig noon, masisira ang magnetic force na tinatawag. Hindi ba ang mundo mayroong magnetic force? Electromagnet. Ang lupa may magnet. Diba? So, magiging grounded siguro yun. Kaya ang lahat ng may terminals, positive and negative terminals, flashlight, baterya, mga di-baterya, mga sakyan, hindi aandar. Kasi grounded nga. Kaya walang cellphone, walang makapaglilibang-libang. 3 days of darkness, wala. Walang television. Wala. Talagang mananalangin lang. Kaya mag-practice na kayong manalangin. Tayo sa Alba, pinapractice na natin yung dasal na yun. Aywan ko kung bakit nag-usap kami ni Arlina magsimulang mag-Santo Rosario. Wala namang nag-utos
Sa amin yan. At sa Ago ganyan din. Sa Ago, may higit 10 years nang nagro-rosary doon daily. Daily. No? Huwag titingin sa labas at huwag nang magpapapasok. Kasi pag binuksan mo yung pinto, kahit may kakilala ka, ay papasok na rin yung demonyo. At siyempre, sa loob ng bahay, nasarado lahat, may mga mamamatay dahil sa suffocation, 3 days na yun, walang singaw, walang oxygen na papasok. Pero biyaya ng Panginoon lang ang talagang tutulong. Kasi may mga nahuhukay nga sa pag lumindol, di ba? Mga 4 days, 5 days, nabubuhay pa. Sa biyaya ng Panginoon yun. At yun ang magaganap. No? Lumuhod sa paanan ng cross at manalangin. Wag tayong maniwala doon na pag lumuhod ka sa paanan ng cross ay yun, idolatry, ay instruction yun ng inambirhin. Hindi naman doon yung cross ang niluluhuran sa paanan ng cross, pero ang Panginoon ang pinapanalanginan doon. Dadasal ka ng Our Father, yung ba yung kahoy na yun? Hindi. Our Father who art in heaven. Okay. Ngayon, ito ang dadasalin. Dasalin ang rosaryo at pagkatapos ng bawat abaginong Maria ay dasalin ito. O Diyos ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo po kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo sa langit ang lahat ng kaluluwa, lalong-lalo na yaong totoong nangangailangan ng inyong awa. Maria, ipagsanggalang mo kami. Jesus at Maria, iniibig namin kayo. Iligtas ninyo kami at iligtas ninyo ang aming daigdig. Magdasal ng 5 Aba po, Santa Mariang Hari at 5 ang sumasampalataya. Yung I believe. Kaya sana mamemoryan nyo ito kasi baka wala kayong kandila. Magtitiis talaga kayo sa dilim kahit na marunong kayo magdasal. Hindi kayo naghanda ayon sa tagubilin. Kung maari nga yung wax candles, hindi yung synthetic na candle, beeswax candle. Sabagay, medyo mahal yata yung pag in-order sa Amazon o kay Lazada. Parang yun ang alam ko na mayroon. Yung wax candle, di ba, pag nagpuhag ng putyokan, mayroon noon yung taro. Ayun, ginagawang kandila. Yun. Magpatuloy tayo. Ang rosaryo ang lihim ng aking kalinis-linisang puso. The Holy Rosary is the secret of my Immaculate Heart, sabi ni Mama Mary. Ito ay 3 beses na inulit ng ating pinagpalang Birheng Maria. Ninanais kong sa lahat ng naniniwala ay magsimba tuwing unang Sabado at unang Biyernes ng buwan. Noon ang daming matatanda ginagawa ito. Magkumpisal para makatulong sila sa ikaliligtas sa pagkawasak ng mundo. Muli kong ipinapaalaala sa inyo, ang sino mang pakumbabang magdasal ng rosaryo araw-araw ay bibigyan ng pananggalang mula sa langit at sa pinagpalang Birheng Maria sa panahon ng kaparusahan at sa oras ng kanilang kamatayan. Panahon ng kaparusahan is the tribulation period. Sa ilalim ng pagkakandili ng aking pusong ina, sila ay mamamatay ng mapayapa at papasok sa kabilang daigdig. Pag tumigil na ang pagyanig ng mundo, ibig sabihin, after 3 days na yun, saka lamang kayo tumingin sa labas. Yun, saka lang magbubukas pagka hindi na umuuga. Ang tubig sa labas ng bahay, lahat ng bagay na nalantad sa labas na nagkaroon ng lason, huwag gamitin kung hindi ay malalason kayo.
Bakit ganun? Kasi yung nuclear at saka atomic bombs ay mayroong radioactive yun. Kaya nalalason. Natatandaan nyo yung pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Ilang taon yun, hindi nila tinitirhan yun kasi nagkakasakit ang mga tao. Ang lahat ng hindi maniniwala at ayaw makinig ay mamamatay. Ang hangin ay magdadalang gas na kakalat sa buong mundo. Sa ikatlong gabi, ang mundo ay titigil sa pagyanig at pipirmina. Ang araw ay muling sisikat. Ang mga anghel na magmumula sa langit ay babasbasan ang mundo para sa darating pang panahon. Sana mabuhay tayo sa trahedyang ito. Ito ay nakasalalay kung gaano tayo kabuti. Kaya lagi kong sinasabi, yung mga awayan sa Facebook, naku, lalo sa kandidato, tigil na natin yan. Kailangan magpakabuti na tayo. Kahit binabayaran ko kayo dyan, masama pa rin yun. No? Gusto nyo mabubuhay lang ang pamilya nyo at yung iba hindi. Dahil sa masama nga ang pinagmumula noon. Ang tao ay kinakailangang magdasal para magkaroon ng lugar sa langit na iniwan ng mga bumagsak na anghel. So, yung mga anghel na, ang ibig sabihin, bumagsak, yung mga sumama kay Lucifer nung magkudita sa langit, na 1/3 ng anghel doon nawala eh. Yun ang inihulog sa lupa. 1/3. So, 2/3 lang ang nandun. Kaya ang 1/3 na yun, ang sabi rito, ay uukupahin ng mga taong mabubuti. Ang tao ay kinakailangan magdasal para magkaroon ng lugar sa langit na iniwan ng mga bumagsak na anghel. Dapat nating maunawaan kung bakit pinahintulutan itong mangyari ng Panginoong Diyos. Magdasal ng 3 Aba Ginoong Maria. Hayaang malaman ito ng lahat ng tao at maniwala sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all.